Narito ang 7 hayop na hindi mo dapat sasaktan dahil kapag sinaktan mo ang mga ito, magdudulot ito ng matinding kamalasan sa inyong buhay, lalong-lalo na sa inyong pinansyal at kalusugan. Bago ka pa lang sa aking channel, i-click mo lang ang subscribe button at i-hit ang notification bell para lagi kang ma-notify sa mga susunod kong video. Alam mo bang may mga ginagawa tayo sa ating buhay na wala tayong kaalam-alam, ito na pala ay magdudulot sa atin ng matinding kamalasan. Aking ibabahagi sa inyo ngayon ang aking naging karanasan. Alam nyo bang hindi ito biro dahil ito ay mismong galing sa aming karanasan. Ang unang hayop na hindi mo dapat sasaktan dahil ito ay magdudulot ng matinding kamalasan sa iyong buhay. Ang iyong buhay pinansyal ay hindi maganda, pati na rin ang iyong kalusugan. Malulugi ang iyong negosyo. Alam mo bang ang hayop na ito ay ang daga. Alam mo bang hindi mo dapat sasaktan ang hayop na daga dahil may hatid itong sobrang kamalasan sa buhay natin. Once na ito ay sinasaktan natin, alam mo bang buhat nung nakasakit ako ng daga sa aming bahay, ito ay hindi ko sinasadya dahil buhat na lamang ito ng sa aking sobrang galit at takot dahil ang dagang iyon ay talagang nakakaistorbo na sa loob ng aming pamamahay. Palagi niyang kinakagat ang aming mga damit at mga papel sa loob ng bahay. Alam mo ba, noong nalaman ko ito base sa aking karanasan, hinding-hindi na ako nananakit ng mga daga dahil ayoko nang maulit pa yung mga nangyari sa akin. Kaya paalala ko sa inyo, once na may mga daga sa inyong bahay, huwag nyo po itong sasaktan. Ang gagawin nyo lamang ay maaari kayong bumili ng mga kagamitan o pagkain upang mapalayo ang mga dagang ito. Ang pangalawang hayop na hindi mo dapat sasaktan, ito yung pusa. Alam mo ba ang sinasabing ang pusa ay may 9 na buhay? Ayon ito sa ating mga ninuno. Dahil ito sa sabi-sabi. Ito nga ay totoo. Dahil alam mo bang base na rin ito sa aming naging karanasan. Ang aking kapatid or kuya noong siya ay binata pa lamang. At may pumasok na pusa sa aming bahay. Hindi niya man sinasadyang saktan ang pusang iyon, subalit bigla niya na lamang itong nasaktan dahil sa kanyang galit. Dahil ang pusang ito ay sobrang kulit at talaga namang inuubos ang mga pagkain sa aming kusina. Alam mo bang mula nung nasaktan iyon ng aking kuya, after 1 year na nangyari yun sa amin, sunod-sunod ang trahedya at kamalasan sa nangyari sa aming pamilya. Nagkasakit kaming sunod-sunod, pati na rin ang aming magulang. Halos pabalik-balik kami sa ospital mula nung ginawa niya yung bagay na yon na nasaktan niya yung pusa. Kaya paalala ko sa inyo, kapag may mga pasaway na pusa sa loob ng inyong bahay, huwag niyo po itong sasaktan kung ayaw niyong mamalasin kayo sa buhay. Pangatlong hayop na hindi mo dapat sasaktan, ito ay ang aso. Alam mo bang ang aso ay tinatawag na man's best friend? Kaya kung ito ay ang dahilan kung bakit hindi dapat natin sinasaktan ang mga aso dahil sila ay may mga isip na parang sa tao. Sila ay mapagmahal at mabilis din silang makaramdam ng pagmamahal galing sa atin. Once na inalagaan natin ang mga aso, talagang magbabalik pagmamahal din sila sa atin. Kaya kapag nakakita ka ng asong mga gala, or mga asong askal na nasa kalsada lamang. Kung ito man ay mababangis, huwag mo itong sasaktan o babatuhin pa dahil masamang-masama pala ito. Alam mo ba, mula nung ginagawa yon ng aking bunsong kapatid at ng aking isa ko pang kapatid, palagi nilang binabato ang mga asong mga bababangis. Ang mga asong ito ay gumaganti sa kanila sa paraang sila ay nangangagat. Alam mo bang, totoo nga ang kasabihan na kung ano ang ginagawa mo ay babalik sa'yo. Yan din ang pakiramdam ng aso. Once na sinasaktan mo sila, ay masasaktan ka rin sa paraan ng kanilang pangangagat.
Kaya kung makakita ka ng aso na hindi mo man ito kaano-ano at bigla na lang papasok sa loob ng inyong bahay, paalala lamang huwag na huwag mo itong sasaktan. Dahan-dahan mo lamang itong paalisin. Dahil alam mo ba na kapag sinaktan mo ito, sunod-sunod na kawalan ng salapi ang darating sa inyong pamilya, kamalasan sa kalusugan, at sunod-sunod na pagkakaospital sa inyong pamilya. Ang pang-apat na hayop na hindi mo dapat sasaktan, ito yung mga ibon. Alam mo bang ang ibon, sinasabing ito ay ang paborito ng Diyos dahil ang ibon ay napakabait nito. Kapag nakakita ka ng ibon na lumilipad-lipad sa loob ng inyong bahay o kumakain ito sa inyong hapagkainan o sa kusina, hayaan nyo lamang po ito na lumabas dahil meron din silang mga pakpak na may kakayahang lumabas sa loob ng inyong bahay. Alam nyo ba na once na kayo ay makasakit ng ibon, hindi ito magandang sinyales. Ito ay magdudulot sa inyo ng matinding kamalasan sa loob ng pamilya. Kawalan ng salapi, pagkain, at sunod-sunod na pag-aaway-away sa miyembro ng pamilya. Kaya iingatan nyo ang paglalaro sa mga ibon. Huwag nyo silang paglaruan o sasaktan dahil ang mga ibon ay mababait at sila ang pinakamahal ng Diyos sa lahat ng mga hayop. At ang panglimang hindi mo dapat sasaktan na hayop, ito ay ang tuko. Alam mo bang sinasabing ang tuko, sinasabing ito ay may hatid malas daw, lalong-lalo na kapag humuhuni ito sa labas ng inyong pintuan. Sinyalis daw ito na may magkakasakit sa miyembro ng pamilya o kaya naman ikaw mismo ang dadapuan ng matinding karamdaman. Alam mo bang kapag nangyari ito at narinig mong ang tuko ay humuhuni sa labas ng inyong pintuan, ay huwag mo na lamang itong tataboyin o hayaan mo na lamang siya. Huwag na huwag mo itong sasaktan. Dahil once na ikaw ay makasakit ng isang tuko, matinding kamalasan ang darating sa inyong pamilya. Kung talagang pinaniniwalaan ito ng ating mga ninuno na may hatid itong kamalasan once na ito ay humuni sa pinto, tandaan nyo na maaaring maging triple ang kamalasan nito sa inyo once na ito ay sinaktan nyo. Kaya hahayaan nyo na lamang ang mga tukong ito na humuhuni sa inyong paligid. At ang pang-anim na hindi mo dapat sasaktan na hayop, ito ay ang palaka. Dapat hindi mo dapat sinasaktan ang mga palakang pumapasok sa loob ng inyong bahay. Dahil once na pinasok ang inyong bahay ng palaka, ibig sabihin may mensahe itong ipinapaabot sa inyo na mag-iingat kayo sa inyong kalusugan. Kaya hindi nyo dapat sinasaktan ang mga palaka na pumapasok sa inyong bahay. Pwede nyo itong idaan sa dahan-dahan na pagpapaalis ng walis tambo na hindi siya nasasaktan. Ganyan rin ang aming ginagawa kapag may pumapasok na palaka sa aming bahay. Dahil once na kapag sinaktan mo pala ang palaka, matinding kamalasan sa pamilya ang darating, lalong-lalo na sa kalusugan at pinansyal. At ang pangpitong hayop na pinaka-importanting hindi mo dapat talaga sasaktan, last but not the least, ito yung paniki. Alam mo bang kapag ang paniki pumasok sa loob ng inyong bahay, tinatawag itong may hatid itong swerte. Ikaw ay sinyales na yayaman once na ikaw ay pinasok ng paniki, lalong-lalo na sa loob ng inyong pinagtutulugang kwarto. Napakagandang sinyales po nito. Subalit kung ikaw ay natakot mula nung dumating ang paniki at bigla mo na lamang nakita ito, nang hindi mo alam kung saan ito dumaan, hindi mo dapat sasaktan ang paniking ito dahil nangyari rin ito sa akin. Alam mo ba, mula noong pumasok ang paniki sa aming kwarto, kumuha ako ng walis tambo at pinaakyat ko ang paniking ito, dahan-dahan ko na lamang siyang pinaalis dahil sa aking sobrang takot. Subalit hindi ko siya nagawang saktan dahil nalaman ko na ang sikretong yun na ang paniki ay may hatid swerte sa bahay. Kaya kapag ang paniki sinaktan mo ito na pumasok sa inyong bahay, ang swerteng papasok sa inyo ay lalayo at magkakabaliktad ito. Ito ay magdudulot ng matinding kamalasan sa salapi. Dahil alam mo bang ang paniki naghahatid ito ng swerte sa kayamanan at pera.
Kaya huwag na huwag mong sasaktan ang paniki kung ayaw mong ikaw ay mawalan ng salapi.